So, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa magang ito. Panginoon, kayo po ang aming pag-asa. Kayo po ang aming kagalakan, kalakasan, kapayapaan. Kayo ang lahat sa amin. Salamat po sa lahat ng mga bagay na ipinagkaloob niyo sa amin. Mula nung kami maging anak ninyo, Panginoon, kami na ang mabibilang sa mga mapalad sa mundong ito. Hindi man kami kasing sagana sa material ng ibang mga tao. Pero alam namin ang kayamanan ay talagang nasa amin na nung makilala namin kayo. Kaya't salamat po aming Panginoon. Ama, salamat po sa pag-aaral na ibinibigay niyo sa amin. Kayo po ang mapapurihan. Nagpapasalamat po ako sa banal na Espiritu sa araw-araw na pag-aalalay sa aming lahat. Po aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Purihin ng Panginoon. Okay, dito na po tayo. Umpisahan ko lang po muna sa verse 3, no po? Tapos titigil ako sa verse 6, no? Kasi nasa verse 6 na po tayo ngayon. Colossus chapter 1, verse 3 to 6. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesukristo sa tuwing nananalangin kami para sa inyo. Sapagkat nabalitaan namin ang pananampalataya nyo bilang mga na kay Kristo Jesus at ang pag-ibig nyo sa lahat ng mga pinabanal ng Diyos. Dahil umaasa kayong makakamtan ninyo ang mga inilaan para sa inyo sa langit. Ang pag-asang ito'y una ninyong narinig nang ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan, ang magandang balita. Now, verse 6. Nandito na tayo sa verse 6. At ang magandang balitang ito'y lumalaganap at lumalago sa buong mundo, katulad ng nangyari sa inyo noong una ninyong marinig at maunawaan ang katotohanan tungkol sa biyaya ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Mag-focus po tayo dyan sa verse 6. Sabi rito, at ang magandang balitang ito'y lumalaganap at lumalago sa buong mundo. Noong panahon nila po yun, na sinasabi ni Apostol Pablo, ang mabuting balitang ito ay lumalaganap at lumalago sa buong mundo. At kagaya ng sinabi ko sa inyo kahapon, bago tayo nagtapos, yung paglago nung Ebanghelyo noon, nung mabuting balita, ay unconventional. Hindi mo inaasahan. Kung sa pamamaraan natin ngayon, mga kapatid, talagang umamangha tayo sa pagkakaiba ng nangyari sa kanila. Bakit? Ano ba ang nangyari? Puntahan nga natin muna sa aklat ng Gawa. Chapter 1 po. Gawa, chapter 1. Umpisa tayo rito sa verse 8. Umpisahan ko na sa verse 6. No? Gawa, chapter 1, verse 6 to 8. Minsan, nang nagtitipon sila, tinanong nila si Jesus, Panginoon, ito na po ba ang panahon na ibabalik ninyo ang kaharian sa Israel? Sumagot si Jesus, hindi pinahihintulutan ng Ama na malaman ninyo kung kailan mangyayari ang mga bagay na itinakda niya. Now, verse 8. Ngunit, pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at Samaria at hanggang sa buong mundo. Dito po nakalagay yung sikreto. Nung matinding paglaganap ng salita ng Diyos, nung kapanahunan po nila yung matinding paglaganap ng salita ng Diyos, yung paglago sa buong mundo. Ano po yung one factor doon sa paglago? Sabi ng Panginoon, ngunit pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niyan kayo ng kapangyarihan. The Holy Spirit working hand in hand with the disciples. Ngayon, mga apostol na yung tawag sa kanila. Pag dumating ang banal na Espiritu, bibigyan kayo ng kapangyarihan. At magiging saksi ko kayo
Sabi ng Panginoon, ipapahayag nyo yung tungkol sa akin. Dito sa Judea, sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, no, yung kabilang bayan, no, hanggang sa, ano sabi ron? Sa Samaria, hanggang sa buong mundo. Mangyayari lahat yun pagka dumating sa kanila yung banal na Espiritu at tinulungan sila. It is God working hand in hand. Nung umalis ang Panginoong Jesus, hindi sila iniwan na nag-iisa. Merong ibinigay sa kanila. At yun ang banal na Espiritu. Mga kapatid, gusto niyo po ba lumago ang church? Well, actually, yung pagsasalita na ganyan na lumago ang church, medyo hindi siya talagang, paano ko ba sabihin yan? Imbis na maisip natin, lumago yung church natin, dapat ang iniisip natin, gusto niyo po bang lumago ang pangangaral ng salita ng Diyos? Gusto niyo bang lumago ang kaligtasan sa mga tao? Kasi nga po ngayon, merong isang, deficiency or kakulangan sa mga mananampalataya. Ano po yon? Pag inisip natin ang paglago, ang lagi nating naiisip, paglago nung simbahan natin. Yung personal na simbahan natin. Diba? Door of Faith Church, o anumang church, JIL, Bread of Life, Word of Hope, o anumang church, The Anointed One, o anuman. Yun ang lagi nasa isip ay paglago ng church namin, paglago ng grupo namin. Pero ang totoo, ang nasa Biblia, paglago ng pangangaral ng Ebanghelyo. Tandaan ninyo, yung sinabi ni Apostol Pablo sa Colosas, at ang magandang balitang ito'y lumalaganap at lumalago sa buong mundo. Hindi yan yung tayo, lumalago na tayo sa no. Ngayon, pag sinabing ngayon kasi church growth hindi expansion of God's kingdom, God's household. Lagi ang dami na naming branches sa iba't ibang, no. Kahit wala kang branch yung organization nyo, kahit walang branch sa Japan, may mga kapatiran kayo ron sa Panginoon. Ibang pangalan ng church nila. Kaya nga, ini-encourage ko kayo, gawin nating ugali na ipinapanalangin yung ibang mga Christian churches. Nakabahagi ng pamilya ng Panginoon, kabahagi ng katawan ng Panginoong Hesus. Dahil alam nyo, pagdating sa langit, tayo ay mangingiti sa atin. Alam nyo kung bakit? Masyado tayong na-focus sa church natin na hindi na tayo nagkakaroon ng panahon talaga sa body of Christ. O kaya minsan kahit may pastoral fellowship, ang iniisip pa rin yung sarili-sarili, yung Minsan nakakalungkot sa isang lugar, halimbawa, napakaliit na lugar. Maglalakad ka lang, makakapunta ka na doon sa ibang church, pero walang panahon yung mga pastor na magkita-kita para sama-samang mag-pray. Wala na tuloy ako sa aking Pero balik po ako doon sa sinasabi ko sa inyo. Kaya lumago yung pangangaral ng Ebanghelyo, yung salita ng Diyos, ay dahil sa banal na Espiritu. Wala po silang, alam niyo yung strategy ng mga alagad noon? Wala silang strategy. Ang strategy nila ay antayin ang gabay ng banal na Espiritu at kung ano yung sasabihin ng banal na Espiritu, yun ang gagawin nila. Kaya, ang kaaway hindi makasingit. Bakit? Ang banal na Espiritu nasusunod Kaya bang hadlangan ng kaaway yung pagkilos ng banal na Espiritu? Gawa chapter 13, nagsalita ang banal na Espiritu, hiwalay niyo sa akin si Pablo. No? At si Bernabe. Meron ako ipagagawa sa kanila. Gawa chapter 16, kumilos ng sarili si Pablo at si Bernabe, nagkahiwalay tuloy sila. At gustong pumunta ni Apostol Pablo rito, pinipigilan siya ng banal na Espiritu. No? Pero nung pagka ang banal na Espiritu ang nasusunod, ang kaaway hindi nakakasingit. Pumunta tayo sa aklat ng Marcos. Pumunta tayo sa aklat ng Marcos.
chapter 16 verse 20. Marcos chapter 16 verse 20. Now, sige, basahin ko muna ito. Marcos 16:20. Pumunta naman ang mga tagasunod niya sa iba't ibang lugar at nangaral, tinutulungan sila ng Panginoon at pinatunayan niya ang ipinapangaral nila sa pamamagitan ng mga himala na kanilang ginagawa. Pumunta ang mga alagad sa iba't ibang lugar. Ipinangaral ang tungkol sa Panginoon at tinutulungan sila ng Panginoon at pinatutunayan niya ang ipinapangaral nila sa pamamagitan ng himala na kanilang ginagawa. Alam niyo ba, mayroong mga Christian churches ngayon na matatawag na hindi na naniniwala sa paggawa ng himala ngayon. Hindi na naniniwala doon sa mga nangyari sa panahon ng aklat na mga gawa o sa bagong tipan. Naisip nila yung mga himala, hiwaga, kababalaghan, para sa panahon lang yun ng mga alagad. Pero sa panahon natin ngayon, hindi na ngayon yan. Wala na yung ganyan. Wala na yung kapuspusan ng espiritu na yan. Ang totoo, wala naman nakalagay sa Biblia na yun. Ang nakalagay sa Biblia, yung kaloob na banal na espiritu ay tuloy-tuloy. Nung sinabi ng Panginoon sa mga alagad, pagdating ng banal na espiritu sa inyo, bibigyan kayo ng kapangyarihan, pero sa inyo lang yan. Huwag nyo na ipangaral sa iba yan, ha? Huwag nyo na ituro yung kaloob ng banal na espiritu. Dahil yun ay sa panahon nyo lang. Pagka nangyari na sa inyo at kumalat na, ibang paraan naman ang gagamitin sa paglaganap ng salita ng Diyos doon. Hindi sinabi ng Panginoon yun. Ang totoo, kaya nagpapatuloy ang pagkilos, ang paglaganap, hindi po sa mga pamamaraan ng mga tao. Minsan nakakahiya sa Panginoon. Bakit? Pinaparangalan natin yung mga method, yung mga forms, yung mga strategies na akala natin kaya lumago sa church natin ay dahil dun sa mga pamamaraan na yon. Pero ang totoo, dahilan kaya lumago ang gawain ninyo ay niloob ng Panginoon. Ang Panginoon ang nagdadagdag ng mga kaluluwa. Araw-araw ang Panginoon nagdadagdag. Akala natin na nagdagdag yung ganitong pamamaraan, yung ganyang pamamaraan. No. Mga kapatid, inilaan na ng Panginoon ang bawat kaluluwa na mapupunta sa mga churches natin. Inilaan na ng Panginoon yun. Anumang ginagawa natin na paghayo ay isang paraan lamang ng Diyos para mangyari yung kalooban niya sa inyong lugar o sa inyong church. Pero ang nagpapalago ay ang Panginoon. Hindi yung pagkilos natin na nagpapalago. Ang nagpapalago ay ang Panginoon. Ang Panginoon, ang Panginoon. Now, granted, nung panahon nila, bakit ko sinabi kanina na unconventional? Kasi nung panahon nila ay naging mahirap. Nagkaroon ng pag-uusig, nagkaroon ng matinding hadlang sa pananampalataya, pero hindi ito nakapigil sa pagkilos ng Panginoon. Ang totoo, ito ang naging daan para lalong lumaganap ang salita ng Diyos. Bakit? Pumunta tayo sa Aklat ng Gawa, chapter 8. Gawa, chapter 8. Ayan, nanonood si Brother Melchizedek. Kumusta ka na? Namimiss na kita. Dating nasa Taiwan po yan. Gawa chapter 8 verse 1 po tayo. Gawa chapter 8 verse 1 hanggang 2. Ganito po ang sabi. Ano po? Inilibing si Esteban ng mga taong may takot sa Diyos at labis nila siyang iniyakan. Ano yung nangyari dito? Ito po yung time na pinagbabato yung isang alagad ng Panginoon, si Esteban, at namatay. Isip natin, naku, baka ma-discourage na yung iba. Dahil nagkaroon ng pag-uusig, baka sabihin na ba, ayoko na maging alagad, ayoko nang mangaral tungkol sa Panginoon, mamamatay pala ako. Paumanhinan po ninyo ako. Hindi po ako kasama dun sa mga tao na nalungkot na may mga pinatay na mga Christian sa Syria, sa Iraq, sa India. Nung alam nyo po yan, yung mga message na kumalat sa messenger, panalangin po ninyo, lilitisin na sa ganitong date, yung mga mananampalataya, baka pag-pray natin na mahadlangan. Alam nyo po, nag-pray din po ako noon. Ang pinag-pray ko ay
mangyari ang kalooban ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Dahil kung ipahintulot ng Diyos na patayin yung mga yon, at hindi ko alam ang naging balita kung natuloy nga napatay. Ang alam ko sa Syria, nung kumakalat yung ISIS at sa Iraq, ang daming mga Christians na namatay. At may kaibigan akong pastor sa Taiwan na merong direct link doon sa mga mananampalataya doon sa lugar na yon. Doon sa mga mananampalataya na mga namatay. Alam niyo po, sabi ko, Lord, kung kalooban ninyo na mamatay sila, magbuwis sila ng buhay, alang-alang sa inyo dahil sila ay mga mananampalataya, o purihin ng Diyos, napakalaking karangalan yan para sa Panginoon at napakalaking binhi niyan ng buhay. Dahil sa tuwing may buhay na nagbibinhi, na ibinibinhi, na yung dugo ay umaagos, alang-alang sa Ebanghelyo, alam niyo ba kung ano nangyayari? Bumubunga po yan, mas marami ang naliligtas. Tingnan ninyo, noong namatay si Esteban, mula noon nagsimula na ang matinding pag-uusig sa mga mananampalataya sa Jerusalem. Nung namatay si Esteban, nagkaroon ng matinding pag-uusig sa mga mananampalataya sa Jerusalem. Kaya nagkawatak-watak ang mga mananampalataya sa buong lalawigan ng Judea at Samaria. Alam niyo po ba, mga kapatid, ang isang hadlang sa paglago ng Ebanghelyo ng Panginoon, alam niyo po ba kung ano? Ang simbahan. Ang church. Alam niyo po kung bakit? Nahahadlangan natin yung paglaganap ng salita ng Diyos. Sa paanong paraan po? When we try to maintain yung ating makasarili, yung pagsasama-sama natin. Yung nakafocus tayo dito, o sige, dito tayo, sama-sama tayo. Sige, marami na tayo. Ayan, mas marami na tayo ngayon. Ayan, mas marami na tayo. Tayo. Ito na, maintain tayo. O wag na tayo masyadong humayo. Dagdagan natin yung activity natin sa kung ano-ano. Bawasan yung activity sa pagmimisyon. Bawasan yung activity sa evangelism. Magkaroon tayo ng ganitong activity, ganyan. Bawasan yun sa paglaganap, yun sa paglago. Napupunta, may mga churches, mga kapatid, at hindi kakaunti. Nafo-focus tayo sa mga activity na tungkol lamang sa loob. At hindi tayo labas ng labas. Hindi natuturuan yung mga kapatiran na humayo, na magbalita, na magpaalala, na makipagbaka. Ang nangyari sa kanila noon, nagkawatak-watak sila. At ano nangyari nung sila ay nagkawatak-watak? Pumunta tayo sa chapter, tuloy natin, verse 4. Verse 4 po tayo, laktaw tayo. Ang mga mananampalatayang nangalat sa iba't ibang lugar ay nangaral ng magandang balita. Isa sa mga mananampalataya ay si Felipe. Pumunta siya sa isang lungsod ng Samaria at nangaral sa mga tao tungkol kay Kristo. Dahil nakalat sila ng pag-uusig, kung saan-saan sila nagpuntahan, take note, pagkalat nitong mga mananampalataya na ito, wala silang dalang sound system. Wala silang budget na pang isang buwan. Wala silang kasamang maraming mga tao. Nagkalayo-layo sila dahil sa pag-uusig. Naitaboy sila sa kung ano-ano. Tumakas sila dun sa pagkakulong. Punta po tayo sa Gawa chapter 11, verse 19 to 21. Gawa chapter 11, verse 19 to 21. Tignan ninyo ito. Kasi minsan niisip natin, para lumago ang church, kailangan may ganito, kailangan may ganito, kailangan may ganyan. Maganda ng yun nangyari na halimbawa sa mga alagad. Ano yon? Wala sila nung ganito, wala sila nung ganyan, wala sila nung ganito. Ano meron sa kanila? Matinding pag-uusig, matinding sakuna, mga banta sa kanilang buhay. Pero ano ang ginawa ng mga alagad? Binaliktad nila ang sanlibutan. Kahit saan sila magpunta, naiiba yung pangyayari. Lalong dumadami ang mga mananampalataya. You would think na pagka peligro yung samahan na yan dahil papatayin pag naging kasamahan yan, you would think na wala nang sasama ron. Hindi. Lalong lumaganap, lalong maraming naniwala. Bakit? Kasama nila ang Panginoon.
Chapter 11, verse 19 to 21. Sabi po rito, simula nang mamatay si Esteban, nangalat ang mga mananampalataya dahil sa pag-uusig sa kanila. Ang iba ay nakarating sa Phoenicia, Cyprus at Antioch. Ipinapahayag nila ang magandang balita kahit saan sila pumunta. Pero sa mga Hudyo lamang. Nag-umpisa sa mga Hudyo yung pangangaral eh. Kahit saan sila magpunta, pangaral sila ng pangaral. At isang incidentally, yung Colosas, kagaya ng sabi ko sa inyo na nag-umpisa tayo, yung mga taga-Colosas, hindi si Apostol Pablo nangaral sa kanila. Ibang tao nangaral sa kanila. At nagdala ng salita ng Diyos. Tuloy po tayo. Verse 20, pero ang ibang mananampalataya na taga-Cyprus at taga-Cyrene ay pumunta sa Antioch at nagpahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoong Hesus, maging sa mga hindi Hudyo. Ang kapangyarihan ng Panginoon ay nasa kanila at marami ang sumasampalataya at nagbalik loob sa Panginoon. Ang kapangyarihan ng Panginoon ay sumasa kanila. Mga kapatid, hindi nagbabago ang pamamaraan ng Panginoon. Ang kapangyarihan ng Panginoon ay sumasa kanila. Huwag nating sasabihin na ang paraan para lumago ay ganitong paraan. Ganito gagawin nyo ha. Step 1, tapos step 2, step 3. Now, listen to me. Don't misunderstand me. Ang Panginoon ay nagpapahayag sa mga tao, ganito gawin nyo rito sa inyo. Ganyan. Okay, sige. At pinagpala ng Panginoon yung pagkilos na yun dahil galing sa Kanya. Pero merong underlying principle para sa lahat ng iba't ibang klaseng activities, strategy, methodology, anumang giyon. Ano yung underlying principle na kailangan naroroon? Ano po yon? Ang kapangyarihan ng Panginoon ay nasa kanila at marami ang sumampalataya at nagbalik loob sa Panginoon. Kung meron tayong dapat iluhod at pasalamatan at paniwalaan at isagawa, ano yon? Yung kapangyarihan ng Panginoon na sumasa atin. Yun ang napakahalaga, mga kapatid. Marahil inisip nyo, mas malago na ngayon, Nako, alam nyo, si Apostol Pablo, si Pedro, nangaral noon, mahigit 3,000 agad. Isang sermon, 3,000 naligtas. We need that right now, sa panahon na ito. Nandito po kami sa Dubai ngayon, sa UAE. Lagi ko sinasabi sa mga kapatiran, humanda kayo na mag-alaga ng maraming kaluluwa. Humanda kayo mag-alaga. I-ready nyo yung sarili ninyo. Dahil napakaraming Pilipino po rito. Mahigit 250,000 po. Ngayon, may mga Christian churches na rin dito. Pero lumabas po kayo pagka Biyernes kung saan ang mas marami. Yung wala sa loob ng simbahan o yung nasa loob. At mapapansin nyo, mas maraming Pilipino ang hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Kaya kailangan natin ang pagbuhos ng banal na Espiritu, ang pagkilos ng Panginoon sa bawat Christian churches na naririto sa UAE. Hilingin natin sa Panginoon na ma-focus tayo sa Kanya. Hindi ma-focus sa church natin. Sa Kanya tayo ma-focus. Ipamuhay natin ang Panginoong Hesus saan man tayo naroroon. At ang kapangyarihan ng Espiritu ay kumilos sa atin. Magliwanag tayo sa mga tao at makita ng mga tao ang Panginoong Hesus ay totoo. Magkaroon tayo ng apoy ng banal na Espiritu sa atin. Yung the fire of the Holy Spirit, the fire of the gospel, the fire of our Lord Jesus Christ. Kasi, yung palagi kong binabanggit, you don't need to advertise fire. Pagka may apoy ng Panginoon sa iyo, yung mga tao mapapatingin. Kahit pa hindi sila maniwala, mga kapatid, meron kaming mga hinahayuan dito. At pag inaaya namin, halimbawa, pupunta kami sa isang lugar, halimbawa, kagaya po rito sa Ras Al Khaimah. May pinupuntahan kaming isang compound at doon nagsishare, doon nagba-Bible study. Kahit yung mga tao na ayaw dumalo, makikita mo sa kanila yung kinikilala nila na ang Panginoon ay totoo. Nagkakaroon sila ng paggalang. Ganon din yung nangyari sa Aklat ng Gawa eh. Iginagalang nila yung mga mananampalataya kahit ayaw nilang dumikit. Nakikita nila na totoo iba pagka sa Panginoon.
Ay, ayan si pastor. Ah, pastor. Okay. Kaya kagaya kagabi, meron kami ipinanalangin, may pinasok kaming isang kwarto dahil may kababayan tayo na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Kahit hindi ko kilala yung iba, pasok kami. O, sige, mananalangin kami para sa iyo, kapatid. No? Christian na po yun, yung may sakit. Mananalangin kami para sa iyo, angkinin natin. No? Niniwala ba kayo? Opo, pastor. Opo. No? Tapos magde-declare ka, makikita mo yung, naku mga kapatid, yung pagsama ng Panginoon. Pagka ang pagsama ng Panginoon ay naririyan, you can go to any place now. Paano kung inusig ka? Paano kung pinagtawanan kayo? Oh, yun nga ang lalong doon na ipapakita yung pagkilos ng Panginoon. When there is opposition, you will see who are the genuine people of God. Pagka may mga pag-uusig, kaya alam nyo, yung mga pag-uusig, hindi yan ipinapanalangin na mawala. Anong ipinapanalangin pagka may pag-uusig? Maging matapang tayo. May panalangin noon yung mga alagad sa Gawa, chapter 4. Ano oras na? Ay, tapos na po ang oras ko. Pero basahin ko lang yung Gawa, chapter 4. Hayaan nyo magtapos ako rito. Binalaan sila Pedro, sila Juan, wag na kayong mangangaral tungkol sa Panginoong Jesus, tungkol kay Jesus, sabi ng mga pinuno ng Israel. Nanalangin sila ngayon. Sa verse 23, Gawa chapter 4, mula verse 23 hanggang sa mga sumusunod, pero lalaktaw-laktaw na lang po ako. Sabi rito, nang pinakawalan na sina Pedro at Juan, bumalik sila sa kanilang mga kasamahan at ibinalita nila kung ano ang sinabi ng mga namamahalang pari at ng mga pinuno ng mga Hudyo. Nang marinig iyon ng mga mananampalataya, nanalangin sila sa Diyos. Mga kapatid, ugaliin natin na laging manalangin. Nanalangin sila sa Diyos. Sinabi nila, Panginoon na makapangyarihan. Now, lalaktaw po ako sa verse 29. Lalaktaw ako sa verse 29, no? Dahil wala na tayo oras. Sabi rito, at ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila kami. No, may banta sa amin. Tignan niyo yung sunod na hiniling nila. Tulungan niyo kami na inyong mga lingkod na maging matapang sa pangangaral ng inyong salita. Ipakita niyo ang inyong kapangyarihan. Loobin niyo na sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jesus na inyong banal na lingkod ay mapagaling namin ng mga may sakit at makagawa kami ng mga himala at mga kamanghamanghang bagay. 31. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang bahay na kanilang pinagtitipunan. Silang lahat ay napuspos ng banal na espiritu at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Pagka may pag-uusig, pagka may problema, ang sabihin ninyo, Panginoon, hindi mawala yung pag-uusig. Bigyan nyo kami ng katapangan. At kumilos kayo, sabi sa malalim na salin, iunat ninyo ang inyong kamay upang sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, magkaroon ng himala, kababalaghan, mga tanda. Yun ang kakulangan sa mga churches ngayon. Ano yun? Yung mga himala, pamamaraan. Yung himala, pagpapagaling, mga kababalaghan, yung mga pagkilos ng Diyos para makita ng mga tao na totoo yung ipinapangaral. Pero pagka hindi mo ipinangaral na ang Panginoon ay nagpapagaling, ano patutunayan ng banal na Espiritu? Pag hindi mo ipinangaral na ang Panginoon ay bumabago ng buhay at ang ipapangaral mo lang, inuunawa ka ng Panginoon, binibiyayaan ka ng Panginoon sa kahinaan mo. We need to preach Jesus Christ. He's the same yesterday, today, and forever. Nagpapagaling pa rin ang Panginoon. Kaya pag kami nagsasabi sa akin dito, o saan man lugar, may sakit po si ganito. Okay, sige, pag-pray natin. Pagkakataon yan, na ipakita na ang Panginoon ay nagpapagaling. Yan sabi ng isang kapatira namin, nung Friday, Pastor, nung naipag-pray ninyo ako, bigla na lang nawala yung aking pag-uubo. Bigla-bigla na lang. Oh, praise God. Hindi pa kamangha-mangha yan. Natural sa Panginoon na gumawa ng himala, na magpagaling. Natural sa Panginoon ang gumawa ng kababalaghan. At dahil diyan, lumago, balik tayo sa Colossus chapter 1 verse 6, at ang magandang balitang ito'y lumalaganap at lumalago sa buong mundo, katulad na nangyari sa inyo noong unang narinig at maunawa ng katotohanan tungkol sa biyaya ng Diyos. Lumalaganap
ang salita ng Diyos at magpapatuloy na lumaganap yan. Huwag nating isipin, church growth, church growth. Ang isipin natin yung paglaganap ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesus. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa inyo. Lord, tulungan nyo kami to apply our faith at maging radikal sa aming mga pananalita at pagkilos according to the leading of the Holy Spirit. Gumabay po kayo sa amin. Panginoon, bigyan nyo kami ng katapangan sa pangangaral ng inyong mga salita. At sa katapangang ito, tulungan nyo kami na ipangaral namin ang totoong ebanghelyo ninyo. At dinadalangin ko po na iunat ninyo ang inyong kamay na gumawa sa pamamagitan ng inyong banal na kapangyarihan, kami makapagpagaling, Panginoon. Kumilos kayo sa pamamagitan namin na makagawa ng himala, kababalaghan, mga tanda. Patunayan nyo nga po ang mga ipinangangaral namin tungkol sa inyo, na kayo'y makapangyarihan, kayo'y buhay na Diyos. Alisin nyo sa amin yung takot na magsalita na kayo ay nagbabago ng buhay. Alisin nyo sa amin yung kaba na sabihin sa mga tao na kayo'y nagpapagaling, kayo'y lumulutas ng problema. Bigyan nyo kami ng excitement tuwing may pag-uusig, tuwing may mga hadlang, tuwing may mga pagsubok, tuwing may mga banta sa amin. Bigyan nyo kami ng kagalakan na sa pamamagitan ng mga ito, maipapakita ang kapangyarihan ninyo. Salamat sa mga kakapusan financially, Lord, na minsan meron kami mga pangangailangan sa pinansyal. Dahil sa pamamagitan nito, Panginoon, maipapakita ang kapangyarihan ninyo. Purihin ang inyong banal na pangalan. Salamat sa inyo, O Diyos. We give you glory, we give you honor. Let there be a move of your Holy Spirit sa bawat mga mananampalataya ninyo, O Diyos. Sa iba't ibang mga Christian churches. O Lord, kahit sa mga non-Christian churches, magkaroon ng pagkilos ang inyong banal na espiritu at dalhin sa panunumbalik sa inyo ang mga tao. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Oh, I feel your spirit. Bigyan nyo kami ng katapangan. Bigyan nyo kami ng kagalakan. Bigyan nyo kami ng kapayapaan, O Diyos, sa pagbabahagi ng inyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon.